Medyo good morning po sa ating lahat. And this time, nandito po sa Itogon, Benguet, ang inyong Benjamin, Sir Meng to Benjamin. And makikita po natin sa ating pong screen, kamatis po no, na talagang hitik na hitik po sa bunga. So ito pong Itogon, ano, medyo lower part po ito ng Benguet. And medyo malamig po pa rin po dito. Pero pag kinumpare mo dun sa mga gawing bugyas, mga atok na yan, syempre po mas sobra po yung lamig doon. Kasi naabot daw po doon mga 5 to 10 degrees. And dito medyo mainit-init na kumpara dun sa parting taas, ano? Okay. So ito po yung kamatis dito sa Itogon. And meron po tayong kaibigan dito na tutulong po sa atin. Mag-explain po ano kung paano po inalagaan ang kamatis na ito para po ma-attain itong ganitong klase ng pagbubunga. Pasensya na po kayo, mihingal ako at medyo malamig ka, medyo ayan. Ay, so mga kaibigan, ano, nandito po yung ating kaibigan din natin to, si Sir Romel. Sir Romel, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Medyo good morning. And salamat sa oras mo. At pag nandito ako sa Benguet, tinutulungan mo ako na gawa ng mga videos para sa ating mga viewers. Thank you din po. Sir Romel, ano nga po inyong kompletong pangalan? Romel Rupino po. Romel Rupino? Yes, sir. Taga saan po kayo, sir? Taga Bugyas po ako pero nakapag-asawa po ako dito sa Itogon, Benguet. May asawa na po pala kayo? Meron, sir. Ilan po yung yung anak niyo? Dalawa, sir. Dalawa? Okay. Malalaki na po ba? Malalaki na, sir. Ayun, mabuti, no? Tagal na po ba kayo sa industriya? Matagal na po, sir. Mga ilang taon na po? 6 na taon, sir. 6 taon. Dito po sa industriya ng gulay? Yes, sir. Okay, pero sa industriya po ng agrikultura, matagal-tagal na siguro? Tagal-tagal na, sir. Okay. So, Sir Romel, usapang kamatis po tayo, no? So, ito po, no? Napakita natin. Sabi ko nga, paano ba naging ganito yung itsura ng kamatis na ito? Saan ba lahat nagsimula ito? So, anong variety po ba ito, Sir Romel? So, ito po yung tinatawag nilang Diamante Max. Diamante Max? Produkto ng East West Seed. D-Max, ano? D-Max. Familiar po yung mga viewers natin actually kasi marami na rin tayong na-feature na tungkol sa D-Max. So, yes, ang kaibahan po nito, kasi ito nga sabi nga natin dito sa Benguet, ano? Yes, sir. Sa medyo malamig na lugar. So, sa nakita nyo po ba, mas mabilis ba maani dito o mas matagal? So, dito kasi sa lower part ng Benguet, dito sa poblasyon Itogon, Opo. mas mabilis ito kumpara sa So, mas malalamig? mas malalamig. Oo. Kasi dito medyo mainit ang klima, kaya aabot din ng mga 65 days to 70 days Okay. ang kamatis. 60 to 75? Yes, sir. So, sinasabi nyo ba, Sir Romel, ito palang D-Max talaga, po pwede sa mga medyo malamig-lamig din? Pwede sa malamig-lamig din, kaya lang ang harvesting noon pagdadagdag ng araw. Mas tumatagal ng konti. Mas tumatagal ng konti. Okay. Sige. So, ito po, pakita na natin. So, unahin ko na yung trellis. Yes, sir. Ano po ba yung ginagamit ng trellis dito? Parang ano lang po ito? Ano bang tawag dito? Ito ang trellis na ito ang ginamit nila, stick. Stick lang? Stick lang to. Ano yan? Kawayan ba yan o ano? Hindi, galing ito sa sa Saan po? kinuha sa bundok yung Binibili mo ba yan? binibili ito, sir. Magkano po? Kasi ang pagbibinta nila dito, piso isang kada stick. Kamahal naman ito, sir. Piso isa nito. Piso isa nito. Pero reusable ba yan? Pero reusable ito. Mukhang sa mga viewers po natin, mukhang huwag sanang mabali. Okay naman. Hindi mababali ito. Okay. So ito po yung pinakatulos niya, no? Ayan, Yes, pamakita po natin, maraming mga tulos yan, no? May mga spaces yan. And ito yung support dun sa bunga, no? Yes, sir. Ito yung support niya, oh. Ito, ano pa to? Parang tali ng sako to? Tali ng sako to na may nabibili din na ganito. Meron din. Magkano? Meron din nabibili na ganito. Saan mo nabibili? Sa palengke ito. Palengke? Mga 80 pesos yung isang rolyo. Rolyo, ay marami na ho siguro magagamitan nyo, Marami, no? sir, marami. Ito, tali na naman ho ng sako ito. Sako ba ng bigas yan? Sako ng Parang page? Parang sako ng yung mga basta sako? Basta yung sako. Sako. Okay. So, may pattern ho ba ng paggawa nitong mga ano ho bang konsepto nito? Itong support na ito?
Wala namang pattern ito, basta itali lang ng maigi dito sa stick na sinasabi stick ninyo. Dito sa stick na to ginamit. nakatali. Pero sige po, yung trace ko, no? So nakatali sa stick, nakatali dito sa bunga. Ayun, nakasuporta dito. hanggang sa dulo, sir. Hanggang sa dulo. Kasi basically, yung trellis naman is to support yung plant itself, plus yung mga bunga, mga sanga. Tama po ba? Yes, sir, tama po. Kasi tulad doon ito, ayan, oh. Ito nga po, sumasayad na po dito sa baba, eh. So, ang daming bunga. Ang daming bunga. Okay, pero napansin ko, Sir Romel, medyo hindi ganun kalalaki yung bunga niya. Tama po, sir, kasi ang pag-alaga po nito, kung makikita nyo, Opo. hindi malalaki yung bunga, Opo, pero medyo maliit, siguro mga pero marami. 40 to 50 grams lang ito, eh. kasi control po ang nailagay na pagkain nito. Kasi pag control yung nailagay na pagkain, siyempre kulang ang kakainin ng ano. Ano ibig sabihin na control po? Ano po ibig sabihin ng control? Wala po silang masyadong nilagay na pagkain ng halaman na ito. Abono ba sinasabi ninyo? Yung kagaya ng mga abono. Okay. Speaking of abono, ano? Ano po bang ginamit nilang abono rito at kailan? So, ang ginamit po nilang abono dito, 30 days, pagkalipat tanim, Opo. diniligan po ng calcium nitrate. Calcium nitrate. Opo. 30 days after. transplanting. Hindi yung sa seedling stage sila naglagay. Hindi sa seedling stage. So 30 days after transplanting nilagay. Paano ho nila nilagay, sir? Dinilig ho. Dinilig. Paano ho timplada, sir? Ang timplada nun, yung 1 kilo sa isang drum na tubig, yung 200 liters. Okay. 1 kilo, 200 liters of water. So that's around 0.5% na ratio. Yes, So, sir. yung rate. Ang sanay kasi nila dito yung per knapsack sprayer, 16 liters. Pero anyway, sabi nyo, 1 kilo, 200 liters of water. So medyo yun, malabnaw. Oo, sir. Okay, after ho nun, sir, 30 days after. After noon, nung mga 45 days na, nilagyan ng triple 16. 16. Paano naman ho nilagay yun, sir? Yung kada isang puno, mga 10 grams din. Saan ho nilalagay dyan sa parte? Dito, sir, kung nakikita nyo, may butas dito. Dito Dyan nila nilalagay. pinadaan. Bubo, granules. Granules, sir. Okay. Yung triple 16. Tapos ho, sir? Tapos after that, dilig-dilig na lang ang dilig ng tubig ang ginawa nila. Wala na akong nilagay na abono. Wala na akong nilagay na abono. So matipid, hanggang sa mamunga itong matipid. kamatis. Matipid, So sir. calcium nitrate 30 days after transplanting. Tapos another 15 days after 15 days. triple 16. 16. After that, wala na. Wala na, sir. May paupo rin ho ba itong chicken manure? Meron, sir, pero konti lang. Hindi gaano marami. So may paupo. Pero sayang, kung sinustentohan pa nila ng abono ito, baka mas malalaki yung bunga. Malalaki ang bunga. Ang daming bunga, eh. Pero kung titingnan nyo naman, may ibang malalaki ang bunga. Saan, sir? Kagaya dito, sir. Bakit ho kaya ganoon, sir? So, medyo mas malalaki nga yan. Bakit ho kaya ganoon? Malalaki. Depende na ho sa lupa siguro yun. Ito kasi yung mga naunang bunga niya. Mas naunang bunga yan. So, ibig sabihin yung iba siguro lalaki din. Yung iba, lalaki rin. Pero yung mga ibang pahuli-huling bunga niya, yun yung talagang kasi kulang na ng pagkain. Talaga ng pagkain. Pero pwede pa ho siguro pakainin yan. Pero pwede pang pakainin to, lalaki pa yung. Okay. Tungkol naman ho dun sa pagdidilig ho. Ang pagdidilig sa kamatis, basta't nakita nilang tuyo, didiligan nila. O kaya, ang nila dito, 2 times a week. 2 times a week. Yun po regular. Yun ang regular. Pero depende, monitoring mo siguro dapat. Yun ho ang ginagawa. Okay. Paano sila nagdidilig ba dyan? Ano ho bang gamit nila? Overhead sprinkler to. Kasan ho ba yan? Meron ho ba dyan? Makikita natin mamaya. Ay, sige. Kung sakali, kung makita na kung Kasi nandun basta overhead. Pero kung wala naman tayo mapakita, okay lang. Basta yung konsepto, overhead. Yes, mahilig dito yung overhead. Yung yes, parang yun sa garden. Kasi makakatipid ka kasi sa oras. Okay. Pwede mo iwanan yun, babalikan mo na lang ililipat. Okay. E doon po sa mga sir, mga insekto, mga sakit, ano ini-spray nila? Ito sa mga insekto, hindi nila kasi ini-sprayan to. Kaya Ito Sir Romel, ito po. Kaya kung makita nyo, ang daming dinaanan ng leaf miner. Leaf miner ho yan, parang higad-higad yan, parang tunnel-tunnel. Yes, sir. Ngayon, parang jet ang tawag ho dyan, yung gapang. Kaya dinaanan ng leaf miner to may guhit mo. Ito. In-sprayan ho ba nila yan? Kasi hindi nila ini-sprayan. So okay lang, nakakasurvive naman yung halaman, nakakapagbunga.
halaman. Wala ko silang ginamit na insecticide? Wala ho sir, wala. Okay, so maganda yan, ano, nakakasurvive naman. Fungicide meron ho ba? Fungicide, nung maliit pa yung halaman para pambakuna, isprayan nila ng 2 beses. Ano ang ginamit nila, sir? Kasi may mga ano sa dahon, no? Anong klaseng fungicide, sir? Yung ginamit nilang fungicide dito, yung Daconil. Daconil? Powder. Powder, para sa fungus yun? Para sa fungus. Okay. Napansin ko sa Romel, meron sila plastic mulch. Advance na rin pala dito, plastic mulch. So, na-introduce natin ito, yung plastic mulch, paglalagay ng plastic mulch. Pero napansin ko, sir, medyo makitid yung plat niya. Kasi ang ano nila dito, kaya makitid ang plat niya at para single row ang ginawa para mas madaling ilagay yung mga tali. Okay. Sa mga viewers po natin, single row, ibig sabihin, isang linya lamang po, isang linya. Para madali yung paglalagay ng trellis sa tali. Kasi, kaya medyo makitid, single row. Yes, sir. Sa iba ko kasi, double row, o kaya alternate sa row. Pero mas malapad yung 1.2 or 1 meter. Yes, sir. Di ba? Oo. O yan, so yun po yung ating pag-alaman sa ibang mga interviews natin. So, saka yung isa dito, sir, kaya nila ginawang ganito para i-maximize nila yung lupa. Kasi kung makikita nyo naman dito, ang tinataniman talaga, square meter, hindi ganong. Oo nga ho eh. Medyo malito ang taniman dito eh. Kasi doon sa kayo doon, bundok na. Yes, yung bundok na ho yung mga paligid eh. Ano? Puro kabundukan na ho, ano? So ilang puno lang yung mga tanim nila usually dito. Ayun, so ano pa po Sir Romel yung sikreto dito? Saan ba minamarket ito? So, minamarket nila dito sa Baguio. Sa Baguio Market. O kaya mismo dito yung mga kapitbahay nila, sila rin ang bumibili. Mga munisipyo, mga eskwelahan siguro? Diyan sa munisipyo kasi malapit lang. Magkano bang kamatis ngayon Sir? 20 pesos per kilo ang 20 pesos retail price. Dito? Yes sir. Pwede ba tayong bumili mamaya Sir? Pwede naman sir. Pag-gawin ng gulay? Oo sir. Okay, ganda po sa mga viewers po natin na simple yung management dito eh. Sabi-sabihin medyo maayos-ayos pa yung lugar na ito. Hindi pa po ganong nababalda sa kakatanim. Kasi konti yung management ng insecticide, fungicide. Halos wala nga. Tapos abono, 2 beses na nag-apply dito sa kamatis na ito. Pero yun nga po, medyo maliliit ng kaunti. Pero pwede pa siyang bigyan ng abono, sabi nga ni Sir Romel. So Sir Romel, available ba yung Diamante Max dito sa mga dealers mo? Available po ang Diamante Max sa dealers dito sa Baguio, kay Pontiac Farm Supply, Romeo's Farm Supply dito sa Lacandula sa Baguio, o kaya sa La Trinidad, kay Sunrise Farm Supply, Liberty, sa IBS Farm Supply, saka sa Palm Tree Farm Supply. Magkano po ngayon ang buto ng D-Max niyo, sir? Ayun nga, yung 25 grams may kamahalan. Magkano po? Mga 2,225. Pero ilang buto na pong laman noon? 7,500 to 10,000. So marami na rin yun, ano? So, marami. Yung mga gusto mong magsubok, meron ba yung mga pouch lang? So yung gustong magsubok, meron tayong pouch na 190 ang seeds noon. Tapos yung... Magkano yun, sir? Mga 60 pesos. 60 pesos pwede na. 190 seeds ba? 190 seeds. Ako, punong-puno na yung bakuran. Yun yung pinaka-minimum. Minimum. Tapos meron yung bulilit kan. Ang tawag nila ay yung parang lata ng sardinas. 500 seeds din. 500 seeds. Magkano yun? 150. Mura din, ano? So, mura lang ho pala mga seeds, ano? Hybrid pa yan, ano? Hybrid pa yun. Sipin mo, 60 pesos, 190 seeds na. Punong-puno na yung bakuran mo. Yes, sir. Magkakaroon ka naman ng ganito kagandang mga taniman ba naman, na punong-puno, hitik na hitik sa bunga. Pero isang challenge ho lagi, Sir Romel, yung mga gusto kong magtanim kasi, hindi ho sila gaanong marunong. So, yung management ho ba? Yung mga gusto pang susubok na hindi pa masyadong may alam sa pagtatanim ng gulay, kagaya dito sa Itogon, ang kamatis, mga ibang gulay pa, pwede po namin kayong imbitahan kasi ito po may activity namin sa hopefully dito sa February or March. Inaanyayahan po namin kayong dadalo dito sa Poblacion Itogon. Kasi ito po ay Vegetable Learning Center natin. Pwede po kayong matuto dito, tignan ang mga tanim dito
at yung mga ibang technology din na ginagamit sa Sir Romel, kung sakaling gusto nilang magpaturo o gusto nilang umatid sa sinasabi mo na parang ano yun, Vegetable Expo ba yun? Tour? Yes sir. Activity ninyo. Paano sila makakasali? Kanino sila magte-text? Tatawag mo ba? Pwede nila akong i-text sa aking numero na 0917-8130-268. Pakigulit nga po siya. So, 0917-8130-628. Parang nakalimutan ni Sir Romel yung kanyang number eh. Okay. Hello Sir Romel, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong teknolohiya dahil sinishare sa ating mga viewers. Malaking tulong po ito, Sir. Maraming salamat din po. Tulong po. Kasi ito nga po, makikita na din. May mga tanim po na ganyan and very simple yung management. Pero pag tagulan siguro, medyo mas management, Pag tagulan, talagang yung management ng pagtatanim ng gulay, iba din. Iba din, so mas intensive yun. Summer. Okay. Sir Romel, maraming salamat po. So sa mga viewers po natin, kung gusto nyo magkaroon ng ganitong klaseng tanim, gusto nyo matuto, i-text nyo lang po si Sir Romel sa kanyang cellphone number. And sa mga viewers natin, please continue watching our videos and please share it and also subscribe to our channel, Sir Mike the Vegeman. So mula po dito sa Itogon, Benguet, maraming salamat po sa inyong panonood and hope to see you soon sa mga biyahe po ni Vegeman. Kita po tayo. Marami pong salamat.